To be continue. So, yun nga po, hintay ko po na sakali na pakita niya sa akin yung mga nabili niya o kahit man lang yung resibo na yun nagpapakita na ayan po yung binili niyang mga bigas at ilang piraso o ilang sakong bigas at mga dilata po, ilang box na dilata or noodles. Wala po talaga ako nakita. Hindi po niya pinakita. So, nung time na yon, sabi ko parang hindi tama. Sabi ko nga, ano na nga lang, hindi na ako kikibo. Makikiramdam na lang ako, sabi ko. Makikiramdam ako, titignan ko kung kung mga kasamahan ba niya sa bahay nila, sa Timbutete house nila, mga kasama niyang mga vlogger, kung meron ba silang pupuntahan at bigay ba sila ng ayuda sa mga taong iba-vlog nila. So talagang nagtataka ako kasi wala talaga. Bihira lang yung mga nakikita ko nagbablog. Hindi ko talaga siya nakikitang nagbablog noon para magbigay ng mga ayuda. So, wala lang po ako. Katagalan po busy rin po ako kasi meron na naman po akong inisponsoran pong pabahay. Kaya hindi ko po pero ang ko noon is nagbabantay lang ako, nakikinig kung meron bang problema dito sa taong to. Kasi nga dahil ganun nga na hindi ko nga nakita yung items na sinabi niyang niya as ayuda para sa mga mahihirap, para dun sa mga katutubo, wala naman akong nakita. Nahimik ako at medyo hindi muna ako nagbigay. Tapos so yun, nakabigay ako sa kanya una ng 5,000. Unang bigay ko talaga sa kanya is 5,000 kasi yun yung unang approach na sa akin, which is they're planning po to do the feeding sa mga katutubo. So yun, sabi niya magpapapansit daw siya. Ang ibang mga sponsor naman bibigay ng mga kung ano-anong bagay katulad ng tsinelas, tsaka yung ibang sponsor naman nagbibigay ng mga ukay-ukay na damit, ganun, papamahagi dun sa mga mahihirap. So yun, so wala pa ako noong umpisa na yun. At yun nga, nasundan dahil sa yun nga, lagi kong nakikita yun si Gingging. So dahil sa naawa ako dun sa batang yun, naman bata kasi 30s, nasa 30s na siya. So naawa ako sa sitwasyon niya dahil sa na-depress nga siya dahil nakunan siya, tapos niwan siya ng asawa niya. Kaya sabi ko siguro gagaling pa yan. So yun, pinagamot namin siya. Hindi ko alam na behind that, wala akong alam na kung libre ba yung gamot o itong mga huling panahon lang lately na nalaman ko na yung gamot palang nainom nila kay Gingging hindi naman pala kailangan bilhin kasi may makukuha pala naman na libre sa health center. So medyo ako doon, pero sa akin umipas naman, pero nagtaka lang ako na wala lang man siyang nabanggit sa akin na ganun. So ang akin talagang is yung pabigas. Yun nga, yung sa pagpapagamot 25,000 yung sumunod kong padala, tapos yung susunod yung pabigas yung 15,000. Tapos yung huli ko pong padala is yung nag-birthday po si Gingging, nagbigay po ako ng 5,000 uli para pang ni Gingging, bili ng soft drinks, pansit, ganon, para magpipiknik daw po kasi sila.
Yun po, ang huli ko pong padala. Kaya lang nung medyo nagkagulo-gulo na dito sa kanyang marami ng mga sponsor na nagsilabasan at kini-question yung kanyang mga katiwalian na ginagawa. Ako po yung napagbintangan ng taong ito na ako daw yung isa sa mga bashers niya na ang pangalan ay Proud Pinoy. Siyempre ako po, ang trabaho ko po dito sa Canada ay napaka-busy ko pong tao at dala-dalawa po yung job ko po. So, nung time na yun na nagkakagulo po sila, yun po yung buwan na kung kailan naglilipat po kami ng bahay. So, busy po. Hindi po madaling maglipat ng bahay kung ang lilipatan mo next building lang. Kaya, nahirap kasi unti-unti, araw-araw, unti-unti, ganon. So, busy po kaming maglipat. Tapos, nung nakalipat na po kami, yung kaguluhan po at mga complaint po against po kay Butete, talagang palala ng palala. Hanggang sa one day tumawag po yan at nag-message yan sa akin. At sabi ko ako daw ba ay may galit sa kanya. Bakit daw ako galit sa kanya? So ako naman nagagalit lang sa kanya kasi nga dahil sa mga pagkakataon na sa mga vlogger niya na mga bata pa na kiniklaim po niyang tinuruan niya na mag-vlog at pinagbabawalan po niyang i-vlog yung isang beneficiary po na matanda na, which is naawa po ako dun sa vlogger na yun kasi katagalan na-realize ng vlogger na yun na kadugo pala nila po yung matanda na beneficiary. So naawa po ako dun kasi pinagbabawalan po ni Butete yun na mag-vlog, which is not fair po as a vlogger. Dapat silang mga vlogger nagtutulungan, katulad naming mga sponsor na nagtutulungan para matulungan yung mga mahihirap. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan po nilang pagbawalan yung bagong vlogger na yon na i-vlog yung matanda. At doon po nag-umpisa na doon ko na naririnig maraming mga anomalya na ginagawa niya as a charity vlogger po, na isip ko na possible siguro na yung pabigas ko na hocus-pocus din niya dahil wala talaga akong nakita. Ngayon, marami po sa mga kasamahan niya na one day narinig ko po about sa mga sinasabi nila tungkol sa kanya. Pinag-uusapan din pala nila yung leader nila, sabi ko pang ganyan. So, isa sa mga vlogger nila na inisponsoran ko po yung pabahay, si Kuya Pamaybay mismo, kaibigan niya yon, mismo nagsabi sa akin na bumili daw po ito ng bigas pero hindi po talaga na ipamahagi ng naging ayuda lang po sa bahay nila. Ginawa po nilang konsumo yung pabigas ko. So, hindi ko po naintindihan pero nanahimik lang po ako kasi naisip ko na sobrang pong busy ko dito hindi ko na magawang mag-react. Ang akin lang ngayon, dahil sa nagko-question na ako ngayon sa mga ginawa niya, sa mga naitulong ko na hindi po nakarating sa dapat paratingan na mga mahihirap din na kababayan namin sa Pilipinas, ang kinaanuhan ko lang po ay binalahura po ako ng taong ito. Ako po ay pinintasan nito, pinagsabihan ng mga masasakit na bagay pagkatapos ko po siyang matulungan. So, maliit man o malaki ang aking naitulong sa kanyang mga beneficiary or what, ako po ay naging isa sa mga sponsors po niya na sinalbahi po ng taong ito at wala lang hiya sa po ng social media po. At lahat po ng kapintasan, kesyo ako ay bungal, malaki ang mata, filter, at ako po ay hiniya po nitong taong to, which is hindi ko po